Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng pamahalaan ng tulong para sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang ikalawang araw ng pamamahagi ng ayuda para sa mga jeepney drivers sa Quezon City. May report si Elijah Canlas live. Elijah? Joshua, patuloy nga ang pagdating ng mga PUJ drivers dito sa Quezon City Memorial Circle upang tanggapin nga ang kanilang cash financial assistance mula sa DSWD. Para maging mabilis ang proseso, naglagay ang kagawaran ng mga help desk para sa mga katanungan at nais magpalinaw ng kanilang status sa master list. May itinayo rin na libreng photocopy station ang DSWD para sa mga drivers na kailangan ng dokumento ng kanilang lisensya at valid ID para ipasa. Nananatiling maayos ang daloy ng pila at pamimigay ng ayuda sa ngayon dahil sa sistematikong pagpapatawag ng mga benepisyaryo. Bagamat may ilang reports ng mga tsoper na wala sa opisyal na listahan, agara naman nilang binibigyang gabay, lalo na ng mga personnel ng LTFRB para sa verification. Marami rin sa ating mga jeepney drivers ang piniling magpaliban ng kanilang pamamasada at madaling araw pa lang ay pumila na para lamang makasiguro sa kanilang payout. Ang nasabing tulong ay magsisilbing gabay sa ating mga jeepney drivers upang masiguro na magpapatuloy ang kanilang operasyon sa publiko sa kabila nga ng hamon sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At yan muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Elijah Canlas. Samantala ay patutupad ng Quezon City LGU ang pansamantalang pagpatay o pagpapahinga ng makina ng mga libreng sakay na bus habang nakahinto o naghihintay ng mga pasahero para makatipid sa enerhiya. Ayon sa abiso ng Quezon City Government, ang makina ng bus ay muling paandarin sa oras na nakatakdang pag-alis. Dahil dito, pinayuhan ng mga pasahero na huwag muna sumakay hanggat hindi pa nalalapit ang oras ng pag-alis ng bus. Nagbabala din ang City Government na maapektuhan ng ventilasyon sa loob ng bus dahil ito ay nakapatay habang naghihintay sa nakatakdang oras ng pag-alis. Humiling ang QCLGU ng pangunawa at pakikiisa sa pagpapatupad ng mga hakbang ukol sa energy conservation. Pinangunahan ni First Lady Liza Raneta Marcos ang Lab for All Caravan sa Santa Rosa, Laguna. Tinataya na sa 1,500 residente ang nabigyan ng serbisyo para sa kanilang kalusugan, hatid ng Department of Health, PhilHealth at iba pang tanggapan ng gobyerno. Nabigyan sila ng libreng gamot, laboratorio, dental services at marami pang iba. Ayon sa unang ginang, nagtungo sa Santa Rosa ang Lab for All Caravan upang tugunan ang pangangailangan ng lungsod at matiyak na walang maiiwang Pilipino sa usapin ng kalusugan. Ito anya ay nagsisilbing one-stop shop kung saan tinipon ng mga ahensya ng gobyerno para mailapit ang kanilang serbisyo sa mamamayan. Kabahagi rin ng Lab for All Caravan ang Department of Social Welfare and Development, National Housing Authority, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa lagay naman ng ating panahon, asahan pa rin na mainit ang panahon ngayong araw, maliban na lang sa kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Northern Samar at Eastern Samar dahil sa easterlies. Bahagyang maulap hanggang sa maulap naman na papawirin na may pag-ulan na mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Ang pinakamainit na temperatura ngayong araw ay naasahang papalo ng 36 degrees Celsius. Paalala ng Pag-asa sa publiko, magsuot ng mga komportabling damit at magdala ng payong bilang pananggalang sa araw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.